Naghihintay si Christ ng matyaga para sa pagliligtas, ngunit nagtataka siya kung bakit sila napakabagal. Siguro dapat na lang niyang subukan ang tumakas ng mag-isa. Sa kasamaang palad para sa kanya, binabantayan siya ng pulakan ng Pal-Aegean. Halos hindi na rin siya natutulog. Sigurado siya na kung maghihintay pa siya ng kaunti, darating ang mga kasamahan niya at madaling tatalunan ang palakang ito. Kahit isa lang sa kanila ang dumating. Biglang inihanda ni Eanchred ang kanyang mga kutsilyo at sumugod sa pinto. Lalong ikinagulat ni Christ na nadismaya sa pagdating nito. Dahil ito ang pinakamahina sa kanilang lahat. Ibinato ni Eanchred ang sumisipol na mga kutsilyo, ngunit ginamit ng pulaka ang isang braso para umiwas bago lumapag. Nagbigay kay Eanchred ng isa pang pagkakataon para sa isang atake gamit ang kanyang espada. Ngunit ang liksi ng pulaka ay ibang klase, at napunta ito sa likod ni Eanchred na sinubukang sumalakay. Matapos silang parehong pumalpak, nagbigay sila sa isa't isa ng nakamamatay na tingin at sabay na sumugod. Nagbanggaan ang kanilang mga talim na naglabas ng mga spark. Nagulat si Christ. Iyan ba talaga ang Eanchred na kilala niya? Paano siya nakakaligtas laban sa halimaw na iyon? Patuloy na sinasangga ni Eanchred ang mga atake nito, na kinikilala na ang isang baguhan. Ay ito lang ang gagawin. Ngunit ang pulaka ay may napakalaking lakas, at mababali ang mga buto kung magpapatuloy siya. Sa halip na direktang harangan, ginamit niya ang teknik ng umaagos na espada upang ipalihis. Hinahayaan ang espada na lumampas sa kanya. Alam niya na kailangan niyang puntiryahin ang tanging kahinaan ng pulaka, ang puso nito. Kailangan niyang saksakin ito ng husto para matigil ang pag-regenerate nito. Sa kasamaang palad, hindi umabot sa oras ang kanyang espada. At siya ay nasipa sa mesa. Binasag ito sa proseso. Kinikilala ni Christ na ito ay isang mabigat na suntok. Kung mawalan siya ng malay tulad ng dati, patay na sila. Ang pulaka ay natural na galit. Dahil naglakas loob si Eanchred na puntiryahin ang kanyang puso ng isang pulaka ng ganoon. Alam niya na ang mga pulaka na tulad niya ay tinatawag na skill readers. Sa kakayahang makilala ang talento ng napakabilis. Ngunit sa isip ng pulaka ang specimen na ito, hindi niya maintindihan kahit kaunti. Ang batang tao na ito ay umabot na sa kanyang limitasyon matagal na. Ngunit paano siya nakakabangon pa rin sa kabila nito? Hindi masyadong nag-aalala si Eanchred. Kahit ang sipa ng pulaka ay matitiis na ngayon. Ipinangako ng pulaka na papatayin siya mismo dito. At pareho silang sumugod ng sabay. Malinaw na muling puntirya ni Eanchred ang puso. Ngunit habang umindayog ang pulaka, binago niya ang direksyon ng talim. At pinutol ang isa sa mga braso nito. Sa malinaw na kalamangan na ito, muli niyang pinuntirya ang puso. Ngunit ang matinding galit ang naramdaman ng pulaka. At sinabi nito na kaya niya itong patayin kahit walang braso kung gugustuhin niya. Ibinangga niya ang kanyang kabilang braso sa kamay ni Eanchred. Dahilan para mahulog ni Eanchred ang kanyang talim. At humanda ang pulaka na patayin si Eanchred. Alam niya na tapos na. Ngunit hahamunin niya ito muli ngayon at tatalunan. Umabot ang talim sa kanyang noo. Ngunit biglang tumigil. Habang ang pulaka ay nagsimulang huminga ng mabigat at malamig. Hindi maintindihan ni Eanchred. Ngunit ang pulaka ay nakaramdam ng napakalakas na spell sa likod niya. Na malinaw na nanggagaling sa hayop na iyon. Alam niya na nasa tunay na panganib ang kanyang buhay kung papatayin niya ang taong ito. Ang kanyang mga pandama ay nakikipaglaban sa kanyang mga iniisip. Gusto niyang pumatay. Ang isang tao na lumagpas sa kanyang mga limitasyon tulad nito ay isang hindi mahuhulaan na tao. Ang uri na kailangan nilang patayin. Ngayon, gayunpaman, hindi ito kasing halaga ng mabuhay pa ng isa pang araw. Sinabi niya kay Eanchred ang kanyang pangalan, Merlin. Ipinangako niyang kukunin ang buhay nito sa susunod nilang pagkikita. Pagkatapos nito, umalis siya. Umaasa at nagdarasal si Christ na tapos na ito. Talagang akala niya ay mamamatay na siya. Ngunit kailan si Eanchred naging ganoon kalakas para mapaalis ang isang pulaka? Sinabi ni Eanchred na hindi pa. Tinamaan ng pulaka ang kanyang kamay sa huling atake. Kaya niya nahulog ang kanyang espada. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya na 3 beses lang ang kailangan para matalo ito. Nagulat si Christ nang walang sinuman ang nagpakita mula sa kanyang squad. Ngunit hindi niya alam na lahat sila ay sumama sa isang misyon. Nagulat din si Eanchred.
Ngunit masaya lang si Chris na umalis na ang Poloka. Napakaswerte nila. Hindi maintindihan ni Enchred kung bakit umalis ang Poloka na pwede sanang patayin sila ng palakang iyon. Kaya bakit siya umalis? Tinatanong niya si Esther kung siya ba ito. Ngunit sinabi ni Chris sa kanya na itigil ang pakikipag-usap sa mga hayop. Biglang lumapit ang unang commander ng kumpanya. Tumatakbo, tinatanong kung saan siya nagpunta. May sugat siya sa braso na hindi maganda. Ngunit hindi nila siya kailangan lumaban ngayon. Kailangan siyang sumama sa kanila. Ang sarili niyang commander ng kumpanya ang personal na humiling nito. Pinapanood niya ang laban ng kanyang grupo. At naiintindihan na ngayon kung bakit tinuturing silang baliw ng mga tao. Pumatay si Rem ng mga tao na parang walang bukas. Ngunit naboard siya sa kalagitnaan at huminto. Bumalik si Ragnar matapos ang ilang araw na nawawala na may dalang ulo sa kanyang kamay. Nagtatanong kung bakit sila nagpalit ng kampo habang natutulog siya, na hindi naman. Ibinigay niya sa kanila ang ulo ng company commander ng kalaban. At humiling na huwag siyang gambalain. Kahit ang kanyang sariling mga kakampi ay takot kay Odin, na bumabali ng mga braso na parang mga sanga, nag-iiwan ng takot sa parehong kalaban at sa kanyang mga kakampi. Madaling umiiwas si Jackson sa anumang atake na dumarating sa kanya. Hindi direktang sinasaktan ng kalaban. Basta iniiwan sila ng pinsalang psikolohikal. Pinanood sila ng ferry commander sa lahat ng oras na ito. Nagulat si Marcus na nagawang kontrolin ni Enchred ang mga bastos na hayop na iyon. Ngunit ang pagdala sa kanila ay hindi madali. Nilapitan ng ferry commander ang barracks ng squad ni Enchred. Ipinarating na gusto niyang punan nila ang pwesto ng kanilang nawawalang pinuno. Agad na tinanggap ni Andrew. Ngunit nagtanong si Rem. Kinuha niya ang kanilang pinuno. At ngayon gusto niyang punan nila ang kanyang pwesto. Sinabi sa kanya ng ferry commander na ang kasalanan ng isang individual ay kasama ang pinuno. Kaya gusto ba niyang magbayad si Enchred para sa pagsuway? Malinaw na galit si Rem sa kanya. At sinabi sa kanya na 3 lang ang papatayin niya sa isang araw. Hindi hihigit doon. Lubos na nagpapasalamat ang ferry commander na kahit paano ay ginagawa nila ito. Ngunit ang mga nakakataas sa kanila ay patuloy pa rin siyang pinipilit tungkol dito. Sinabi ni Marcus na ang kanilang puwersa ay ang dulo ng sibat sa digmaang ito. Ang kanilang mga panalo at pagkatalo ang magdedesisyon sa takbo ng digmaang ito. Sinusubukan pa rin ba ng mga Aspans na galitin sila at makipaglaban ng isa sa isa? Natalo sila laban sa kanila sa isang tamang laban, kaya ngayon ay sinusubukan nila ang ilang murang panlilinlang. Pinagdududahan ng ferry commander ang kanilang mga pamamaraan, ngunit nagpadala lang sila ng mga bihasang sundalo, kaya hindi sila nanalo ng kahit isang laban. Sa paulit-ulit na pagkatalo na ito, nag-aalala ang mga sundalo na kung patuloy silang matatalo ng ganito. Matatalo din sila sa digmaan. Alam ni Marcus na bababa ang kanilang moral kung magpapatuloy ito. Kailangan lang nilang ipadala ang mga malakas sa kanilang panig. Sa totoo lang, ang pagpapagawa nito sa mga baliw na iyon ay perpekto. Sinabi ng ferry commander sa kanya na mahirap nang ang papuntahin sila. Kung hihingi pa sila ng higit pa, baka lubos silang tumanggi na lumaban. Naiinis si Marcus na napakalakas nilang sumuway. Ngunit mahirap silang paalisan dahil sa kanilang kakayahan. Wala bang paraan para epektibong kontrolin sila? Alam ng ferry commander ang iisang paraan para kontrolin sila, kailangan maibalik ang kanilang pinuno. Matapos siyang umalis, sinumpa ni Marcus ang mga bastos na Aspan, dahil hindi pa sila naging ganoon katuso. Ngunit kamakailan, may mga ulat ng isang batang henyong taktisyano sa mga Aspans. Tiyak na ito ang gawa niya. Habang naglalakad si Andrew sa kampo, iniisip niya na siya lang ang makakapagbuo muli ng kanilang squad. Kasalukuyan, siya ang squad leader ng isang grupo ng mga baliw, at sinusubukan niyang panatilihin silang nasa ayos habang wala si Enchred. Nagtataka ang iba kung ayos ba ang kanyang mata. Siguro dapat niyang itigil ang pakikipagdulo kay Rem ng madalas. Alam ni Andrew na dapat niyang alagaan ang kanyang ugali na pumapatay, baka atakihin niya talaga ang isang tao. Tuwing nilalabanan niya si Rem, palapit ng palapit siya sa kamatayan, ngunit nararamdaman din niyang lumalakas siya. Na parang nagiging mas makapangyarihan siya. Sumasang-ayon ang kanyang bantay. Ito ay nakakainis, ngunit nakakatulong din. Sa kabutihang palad, hindi siya matutulungan ng ibang miyembro ng squad.
Ang problema ay naiinis ang ibang sundalo sa katotohanang hindi nila ginagawa ng maayos ang kanilang mga trabaho sa larangan ng digmaan. Akala ba nila ay biro ito? Kinikilala ni Andrew ang taong ito bilang bagong hirang na commander ng pleton. Alam niya na kung hahayaan niya ang mga bagay na ganito, mamamatay ito. Kaya siya ay nakialam, at ipinaliwanag na ang kanilang commander lang ang pinapayagang magbigay sa kanila ng utos. Habang sumisigaw ang lalaki sa galit, nagtataka si Rem kung ano ang hitsura niya na nakalabas ang bituka. Dahilan para itulak siya ni Andrew at humingi ng laban. May kikinig sila sa sinumang manalo. Nakita ni Rem na nakakabagot ito. Nakakabagot ang labanan. Sasaya sana siya sa pagsira sa bastos na ito. Ngunit wala na siya. Walang masaya na pwedeng gawin dito. Siguro oras na para mag-resign siya bilang sundalo. Walang narinig si Ragnar tungkol sa kanya, kaya nagtaka siya kung patay na ba siya o sadyang huling-huli lang. Nagdarasal si Odin at nagtataka kung bumalik na ba siya sa lupa. Kung gayon, wala nang dahilan para manatili siya rito. Nakita ni Jackson na hindi epektibo ang oras na ito. Nagawa na niya ang gusto niya sa hukbong ito. Sa ganito, lahat sila ay nakarating sa parehong conclusion. Kung hindi babalik si Enshred ngayon, aalis na sila. Habang papalapit si Enshred sa kampo, binati ng ferry commander ang kanyang kasintahan. At pumasok siya sa barracks, na sinasabing bumalik na siya, bago pa makareak ang iba. Umiiyak si Andrew at tumalon sa kanya. Dahil matagal na niya itong hinihintay, na nagtiis sa hirap na idinulot sa kanya araw-araw. Ngumiti si Rem, nagtataka kung sino ang nagpahintulot sa kanya na mauna kay Enshred. Gayunpaman, huling-huli siya, nalubos na sinang-ayunan ni Enshred. Habang lumalalim ang gabi, napagtanto ni Enshred na gusto lang nila siya rito para kontrolin ang mga baliw na ito, pero suhestyon lang ang maibibigay niya sa kanila. Hindi naman kasi siya gaanong pinakikinggan. Kalahating sumang-ayon si Rem sa pagsang-ayon na makinig pa, pero hindi naman iyon ang mahalaga. Ang tanong, bumuti ba si Enshred? Gusto rin ni Ragnar na makipaglaban, pero bago pa masabi ni Cry sa kanila na sugatan si Enshred, nag-away na sila kung sino ang unang lalaban sa kanya. Namagitan si Odin at hiniling na huwag na silang mag-away, dahil matagal na rin. Dapat ay mag-warm up muna siya ng kanyang mga kalamnan sa ilang sesyon ng pagsasanay. Alam ni Rem na gusto lang niyang makalamang, pero sinabi ni Enshred sa kanila na hindi sila dapat mag-away. Sasagupain niya silang lahat sa takdang panahon. Sinigawan siya ni Chris na hindi niya kaya dahil sa kanyang braso, pero iniisip ni Enshred na hindi ito bali. Kaya pa rin niyang igalaw. Sinabi ni Jackson na hindi niya pwedeng baliwalain ang mga pinsala, gaano man kaliit, kaya ipakita niya ito para malagyan niya ng cream. Hindi kayang lagyan ni Enshred ng lakas, pero siguro kaya pa rin niyang humawak ng espada. Matapos labanan ng isang Polaka sa crossguard, lalo siyang lumakas muli. Natural, malayo pa rin siya sa pagiging isang kabalyero. Ang taas na dapat niyang maabot ay malayo pa rin, pero malayo na ang narating niya mula sa kanyang simula. Gusto niya talagang ipakita sa kanila kung gaano na siya kalakas sa ngayon. Sinabi ni Jackson na magiging masama kung samobra siya, pero ang pagharap sa mga side effect ay pasanin niya rin naman. Dahil doon, lumabas sila, si Rem ang kanyang unang kalaban. Gusto niya kung gaano siya kumpiyansa, kaya sumugod siya, excited na makita kung gaano na siya gumaling. Sumugod si Enshred ng walang takot at hamampas mula sa ibaba, agad napansin ni Rem ang kakaiba sa kanya. Gumagalaw siya ng walang pag-aalinlangan. Ito ay kumpiyansa na nagmumula lamang sa isang lumakas. Tuwang-tuwa siyang makita pa, at sumugod muli. Sinabi ni Jackson na isang linggo pa lang silang magkahiwalay, pero ganito na ang pagbabago ng kanyang kasanayan. Nauubusan na ng pasensya si Odin, at gusto rin ni Ragnar na makipaglaban. Nararamdaman ni Rem ang kanilang mga titig mula sa likuran, pero wala siyang paraan para maghintay ng matyaga. Pagkatapos nilang maglaban, gusto ni Jackson malaman kung ano ang nangyari sa kanya, pero sinabi ni Enshred na hindi ito mahalaga. May nakalaban lang siyang Polaka bago siya pumunta rito. Iniisip ni Andrew na malaki itong bagay. Tinanong ni Rem kung nakakita ba talaga siya ng Polaka sa crossguard, pero sinabi ni Chris na ang Polaka ay nasa guild. Nasaktan lang siya pagkatapos bumalik mula sa border guard. Gusto ni Odin malaman kung ano ang nangyari sa misyon, kaya ipinaliwanag ni Enshred na isa itong bitag.
Nakalaban nila ang mga Greyhound, Lycanthrope, at isang Mage din. Medyo nahihiya si Andrew dito. Nakalaban niya ang mga bastos na ito araw-araw, pero hindi pa rin siya makalapit sa kanya. Nagulat sila na nakaligtas siya, pero marami pa rin siyang dapat matutunan. Habang natutulog sila, iniisip ni Entred na marami siyang natutunan mula sa mga laban ngayon, pero nararamdaman niyang nagpipigil sila dahil sa kanyang pinsala. Gusto niyang gumaling at labanan sila ng buong lakas. Kailangan niya, para sa kanilang kapakanan. Biglang nagsalita si Rem, na sinabing ayaw niyang matalo pa sila sa isang pulaka. Sumang-ayon si Ragnar na marami pa silang dapat matutunan. Sinabi ni Oden na pagsasanay ang paraan, at sinabi ni Jackson na mayroon pa rin siyang mga butas. Sinabi ni Entred na mananalo siya kung maglalaban sila ulit, at natahimik ang lahat. Ngunit biglang sinabi ni Rem na maglalaban sila kapag lubusan na siyang gumaling. At sumali rin ang iba, na nangakong tutulungan siya sa pagsasanay at iba pa. Tinakpan ni Esther ang kanyang mga tainga, at pinatigil sila ni Entred sa pagsasabing gagawin nila ang lahat kapag nakabawi na siya. Isang maikling sandali ng katahimikan ang natira. Minura ni Rem ang pulaka. Sana ay naharangan niya ang mga atake nito at pagkatapos ay hinati ang ulo nito. Pagkatapos gumaling ang kanyang pulso, gagawin niya Frog Hunter si Entred. Sinabi ni Ragnar na kailangan pa niyang matuto ng espada, at ayaw ni Oden na manghina ang kanyang mga kalamnan. Sinabi ni Jackson na huwag siyang maging masyadong kumpiyansa, pero sa wakas ay pinatahimik sila ni Entred sa pagtatanong kung hindi pa sila matutulog. Kaya ginawa nila, nagising si Entred ng mas huli. Nagising siya ng huli siguro dahil pagod siya sa lahat ng pakikipaglaban. Lumabas siya, nagtatanong kung nasa harap ba ang mga tropa, dahil ang mga kayang lumaban ay pumupunta sa harap, at tanging ang mga nagbabantay at ang logistics platoon lang ang nasa base. Sinubukan niya ang kanyang mga pulso, at mas masakit ito kaysa kahapon. Siguro hindi siya dapat nakipaglaban, pero mukhang sabik silang lahat, at hindi niya sila pwedeng bigan. Ang pag-iisip tungkol dito ay nagpapagusto sa kanya na muling umindayog ng espada, kaya kinuha niya ang isa sa kanyang kanang kamay. Dapat ay hawak niya ito gamit ang dalawang kamay, pero nakahawak na siya ng espada gamit lang ang kanyang kaliwa. Kung magsanay lang siya ng sapat, sigurado siyang mamamaster niya ito. Pagkatapos ng isang indayog, naramdaman niya kung gaano ito kakatawa. Isang mahinang atake, tulad noong una siyang nagsimula. Gayunpaman, wala nang mas magandang panahon para balikan ang kanyang natutunan sa kanyang paglalakbay.